Akin pong inuulit ang aking babahagi sa inyo. Ano ulit yung pamagat? Don't be judgmental. Don't be judgmental. Let me read Matthew chapter 9, verses 10 to 13. It says, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. Bago tayo dumating dito sa ating pag-uusapang scriptures, ay kabilang dito ang pagtawag ng Panginoong Hesus kay Mateo or Matthew, o kilala bilang Levi or Levi, na dating tax collector o maniningil ng buwis, na naging kabilang sa mga original na 12 disciples of the Lord Jesus Christ. At inimbitahan ni Matthew ang Panginoon sa kanyang bahay upang maghapunan o magkaroon ng salo-salo kasama ang iba pang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. At dahil dyan, china-challenge ng mga Pariseo, isang religious group, ang mga alagad ng Panginoong Hesus kung bakit nakikisama ang kanilang guro na si Hesus sa mga taong ito, the tax collectors and the sinners. Now, nung narinig ito ng Panginoong Hesus, sabi niya, ang malusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, ngunit ang may sakit. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. At siya ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Na binibigyang diin na ang Diyos ay nagnanais ng awa or mercy kaysa sacrifice. Mamaya titignan natin ang mga ito kung anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa kanyang sinasabi. Ngayon, sino-sino ba itong mga Pharisees o mga Pariseo? Magbigay lamang ako dito ng ilang katangian nila. Ang Pharisees o Pariseo in Hebrew is perushim, which means separated ones. Sila ay nakahiwalay o kaya'y nakabukod dahil sa kanilang commitment to purity and distinction, kadalisayan at pagkakaiba sa kung ano ang itinuturing nilang maruruming gawain. At sila ay mga Jewish religious leaders or group noong panahon ni Jesus, kilala sa kanilang pagbibigay diin sa pagsunod ng Torah. Alam niyo yung Torah? Yung 5 books of Moses na tinatawag ding Pentateuch in Greek name. Both the written and the oral traditions, at ipinapasa nila ito to all their generations. Sila rin ay teacher, interpreter, and strict observer of the law. Ano daw sila? Mahigpit na tagasunod ng kautusan. Kumbaga mga istrikto sila pagdating sa batas ng Diyos. Ang problema sa mga Pariseo, sila ay mapagkunwari or hypocrites, according to Matthew chapter 23 verse 13, and they are blocking people o hinaharangan nilang mga tao na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sila ay mga mapagpaimbabaw. Malayo ang puso nila sa Diyos, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, kasi lip service lang ang ginagawa nila. Okay, hindi talaga sa puso. Kumbaga, they honor God with their lips, pero itinatakwil naman ang kanilang mga gawa, ang kanilang pagpupuri sa Diyos. At ang katuruan nila ay mga alituntunin ng mga tao o ayon sa human tradition lamang, according to Matthew chapter 15, verses 7 to 9. Again, sila ay mga mapagkunwari at gusto nilang pinupuri sila ng mga tao at hindi ang Diyos. According to Matthew chapter 6 verse 2, gusto nila yung glory to them, not glory to God. They are self-centered, not Christ-centered. Sila ay mga religious o religyoso, pero hindi maka-Diyos. According to Matthew chapter 23 verse 23, ano kaya kaibahan nun? Ano po yung religyoso at saka maka-Diyos? Anong ibig sabihin? Magagaling lang sila pagdating sa paggawa ng religious activities. Like pagbibigay ng tithes,
prayer and fasting, pag-perform ng mga paghahandog sa Diyos, religyoso sila sa kanilang pananamit at sa kanilang pananalita, pero hindi nila pinapahalagahan ang katarungan, pagkahabag, at ang katapatan na mas mahalaga. They don't have justice, mercy, and faithfulness. At sila ay kumakalaban, sinisilo o tinatrap, sinisiraan at naiinggit sila kay Jesus kasi dumadami na ang followers ng Panginoon at nagagawa niya ang mga bagay na hindi magawa ng mga Pariseyo. Anong mga yun? Katulad ng paggawa ng himala, awa, at pagkahabag sa iba. At iyan ang mga Pharisees o mga Pariseyo. At kabilang din dyan na tinutukoy ng Panginoon ang mga iskriba or scribes or the teachers of the law na kasakasama ng mga Pariseyo at pareho silang against kay Jesus. Napag-aralan natin before kung sino itong mga iskriba or mga teachers of the law. Now, sino-sino naman ang mga tax collectors o maniningil ng buwis? Okay, background sa kanila, ang mga maniningil ng buwis or tax collectors ay kinasusuklaman or hated at kinaiinisan noong mga panahon ni Jesus at itinuturing na mga makasalanan. Sila ay mga Hudyo na nagtatrabaho para sa mga Romano. Kaya ito ang gumawa sa kanila na mga traidor sa kanilang mga kapwa Hudyo. At nagagalit ang mga tao na nagbabayad ng buwis sa mga dayuhan na namumuno sa kanila kasi isa itong pabigat para sa kanila. Napupunta lang sa Roman government ang ibang kinikita nila. Kasi kung hindi sila magko-comply, ay pwede silang maharas o mapwersa na magbigay o mawala ang kanilang business. At itong mga maniningil ng buwis ay hindi binabayaran ng tamang sahod ng mga Romano. Basta kung ano na lang yung ibigay na pera sa kanila, ay yun na yung magsisilbing kanilang sahod o kabayaran. So, it's unfair, di ba? Kaya inaasahan nilang kumuha ng dagdag na pera at mag-ipon para sa kanilang sarili. Maraming mga tax collectors o mga maniningil ng buwis ang hindi tapat at inabuso ang sistemang ito sa pamamagitan ng, kaya anong ginagawa nila? Pagkuha o paniningil ng labis. At anong tawag doon? Yan din ay pagnanakaw o kaya panggugulang sa kapwa. So sa madalit salita, yan ay kasalanan. At yan ang mga tax collectors o mga maniningil ng buwis sa panahon ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. At nabanggit din doon sa ating scriptures na hindi lamang mga maniningil ng buwis or tax collectors ang kasalo ni Jesus sa hapagkainan, kundi ang mga makasalanan din. At kapag sinabing makasalanan, ay mga taong sumusuway o lumalabag or violators sa salita at utos ng Diyos. Kaya dyan nagkaroon ng kaisipan ng mga Pariseyo na sinasabi doon sa mga alagad ng Panginoong Hesus na bakit ganyan ang guro ninyo? Sumasama sa mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Siguro iniisip nila na ano yung kasabihan? Same feather flocks together, di ba? Siguro iniisip nila na kapareho niya yung mga taong sinasamahan niya. At ginajudge na ng mga Pariseyo ang Panginoong Hesukristo. At mga relihiyoso paman din sila. Kumbaga, mga laking templo. Sa panahon natin ngayon, mga laking church, no? Laking simbahan. Pero ganon ang kanilang pag-uugali, mga judgmental. Kaya kahit laging nagsisimba pa lang isang tao, ay pwede pa rin siyang maging judgmental o mapanghusga sa kapwa. Now, ano ba ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo dito? Okay, unang bahagi natin mga kapatid. Jesus socialized with sinners. O nakisalamuha si Jesus sa mga makasalanan. Balik tayo sa ating main text in Matthew chapter 9, verses 10 to 11. It says, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Bakit nga ba
nakisalamuha ang Panginoong Hesus sa mga tax collectors na pangit ang pamumuhay o background at sa mga taong mga makasalanan o mga violators ng commandments of God. Una, Jesus wanted to help them. Nais ni Jesus na sila ay tulungan upang mabago at magkaroon sila ng tamang direksyon sa kanilang buhay at pamumuhay. Amen? Tignan natin ang Panginoong Jesus sa John chapter 8 verse 12. Sabi doon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Very clear. Ang Panginoong Jesus ay siya ang ilaw ng sanlibutan or the light of the world, na kung sino man ang susunod sa Kanya ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman o kasamaan. Amen? Kundi lalakad siya sa tamang daan tungo sa matuwid na pamumuhay o kay tungo sa landas ng Diyos. Kasi kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesus at sinampalatayanan, ay magkakaroon ka rin ng ilaw. Okay? Or magkakaroon ka rin ng light. Kaya nagiging ilaw or light tayo dito sa mundo. According to Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Mayroon ka ng tamang direksyon sa buhay kasi ang isang function ng ilaw, ano yung isang function ng ilaw? Para ilawan o tanglawan ang dinadaanan mo upang makita mo ito ng mabuti at para hindi ka maligaw at para maiiwas ka sa kapahamakan. Amen? Now, number 2, kung bakit nakikisalamuha ang Panginoong Jesus sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Number 2, Jesus preaches to them. Pinapangaralan sila ni Jesus. Kumbaga, mayroon siyang pagmamalasakit sa mga taong ito na kahit sila ay mga sinners. Okay, tignan natin Luke chapter 15 verse 1. Sabi doon, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. Amen? Amen. Yan ang isang purpose ng Panginoon upang aralan at i-remind sila dahil alam niya ang kahihinatnan nila kapag hindi sila tumalikod sa kanilang dating gawain. Amen? Hindi tulad ng mga Pariseo na kinamumuhian nila ang mga tax collectors at mga makasalanan. Mangangaral pa naman sila ng Diyos na dapat sila ang magturo sa mga tao patungkol sa Diyos at sa matuwid na pamumuhay. Kumbaga, sinarado na nilang kanilang mga utak at ginajudge na nilang mga ito na para bagang wala na silang kapag-apag-asang magbagong buhay. Kaya, dapat mo ring ibahagi si Jesus sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya. Amen? Amen. Kasi si Jesus ang tanging daan, tanging katotohanan at ang buhay. Tingnan natin sa John chapter 14 verse 6. Binanggit din ata kanina ito ni Bro Marvin. Sabi doon, sabi ni Jesus sa kanyang alagad, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. At yan ang nais ng Panginoon sa bawat tao. Nais niya na mapapunta sila sa tamang daan. Malaman ang katotohanan. Magkaroon sila ng buhay at sila'y maligtas, lalo na sa darating na walang hanggang kapahamakan. Dahil ang tinutukoy na buhay dyan, na siya ang buhay or life, ano yan? Ay ang eternal life. Amen? At bawat sumasampalataya sa Kanya ng totoo, ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan after sa buhay na ito. John chapter 11, verses 25 to 26. Nakakasunod kayo mga kapatid? Mabilis ba? Okay lang? Amen. Okay, sabi doon, John chapter 11, verses 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. May tanong ang Panginoong Jesus sa dulo. Sabi niya, do you believe this? Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Amen. Praise God. Okay, number 3, kung bakit nakikisalamuha ang ating Panginoong Jesus sa mga tax collectors and sinners. Number 3, Jesus wanted people to know God's great love for humanity.
O nais ni Jesus na malaman ng mga tao ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At minamahal ng Diyos ng totoo ang sangkatauhan. Paano niya ito pinatunayan? Tingnan natin John chapter 3 verse 16. Sabi doon, "For God so loved the world that He gave His one and only Son," refers to Jesus, "that whoever," sino man, this is inclusive. Kasi sino man this is inclusive, walang exclusive. Kaya ang pag-ibig ng Diyos is inclusive love. Ituloy natin ang pagbasa. "Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Diba? It is very comforting na mayroong lalapit sa iyo tapos sasabihin niya na God loves you so much. Diba? Sa kabila ng iyong mga hindi magagandang gawain. Kaya God's love is unconditional. Hindi niya tinitignan kung ano at sino ka. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, akin ang mga kasalanan mo. Pinadala ako ng Ama upang tubusin o bayaran ko ito. At yan ay free. Ano po? O libre. Hindi na natin kailangang paghirapan pa. Ako na ang maghihirap sa krus para sa iyo. Kaya God's love is sacrificial. Amen. Ganyan sila kamahal ng Ama at ang Panginoong Hesus, kabilang din tayo. God's love is inclusive, walang exempted, unconditional, kahit sino ka man, and sacrificial. Ang Panginoong Hesus mismo na ang naghirap para sa iyo. And until now, ang ino-offer ng Panginoon sa bawat tao ay ang pagtanggap o ang tanggapin siya. Ang ino-offer ng Panginoong Hesus sa bawat tao ay ang tanggapin siya at available ito sa lahat ng tao na bilang regalo ng Diyos Ama, bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen? At ano ang mga benefits sa John chapter 3 verse 16? Kapag tinanggap at sinampalatayan natin ang Panginoong Hesus na bigay ng Ama dahil sa kanyang great love. Ano yung benefits doon, mga kapatid? Tignan natin sa panghuling bahagi. Sabi doon, "shall not perish but have eternal life," or everlasting life sa ibang salin. Magkakaroon ng security, assurance, and eternal life ang sino mang tatanggap at sasampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. Okay, number 4, kung bakit nakikisalamuha ang Panginoong Hesus sa mga tax collectors and sinners. Number 4, Jesus truly loves the soul of man. Si Jesus ay tunay na nagmamahal sa mga kaluluwa ng tao. Tingnan natin in Luke chapter 15, verses 4 to 6. Luke chapter 15, verses 4 to 6. It says, "Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me, I have found my lost sheep.'" Dito natin makikita sa ating Panginoon that every soul is important. Amen? Hindi niya hinahayaan kahit isa. Ano po, hindi niya sinasabi na, meron naman na akong 99. Ayan mo na yung isa. Ito ba? Nung nawala yung isa, iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. Dito natin makikita, mga kapatid, that every soul is important. Amen? Amen. Hindi tulad natin, no? Pag nakikita natin yung isang, kaya mo na yan. Malaki na yan, ganyan na yan. No? Wala na yung pagbabago. Diba? Sa tingin natin parang imposible. Pero para sa Diyos, all things are possible. Amen. Amen? And lagi nating tandaan, mga kapatid, every soul is important. Lahat ng kaluluwa ay mahalaga. Amen? Amen. Okay, number 5, kung bakit nakikisalamuha ang Panginoong Hesus sa mga tax collectors and sinners. Number 5, to seek the lost, preach repentance, and turn to God. Upang hanapin ang mga nawawala, ipangaral ng pagsisisi, at magbalik loob sa Diyos. Let's continue to read. Doon pa rin sa Luke chapter 15. Doon naman sa verse 7, sabi doon, "I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven
over one sinner who repents than other 99 righteous persons who do not need to repent. At yan nga ang mission ng Panginoong Jesus kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Ano yung mission niya? Upang hanapin ang mga nawawala o kaya mga lost souls at upang hanapin ka at ako. Amen? Upang magsisi at manumbalik ang relasyon natin sa Diyos na sinira ng dyablo noong una. Amen? At bilang mga tumanggap na o sumampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo o bilang mga Kristiyano na, kung Kristiyano ka, hindi ka exempted, ay inaatasan tayo ng Panginoon na ganyan din ang gawin natin sa iba. Dahil mayroon siyang Great Commission sa bawat Kristiyano. Okay, tignan natin sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Paborito ata to ni Bro Rendel. No? Sabi doon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kung Kristiyano ka, hindi ka exempted sa mandate na ito. Dito sa ating mga 5 reasons kung bakit nakisalamuha, hindi lang nakisalamuha, kundi nakisalo pang Panginoong Hesus sa kanila, ay very important na malaman natin ito, mga kapatid. Nakikisalo si Hesus sa mga makasalanan, pero hindi upang konsintihin sila o itolerate sila sa kanilang masamang gawain, kundi upang ipakita na minamahal niya sila ng totoo. Amen? Amen. Balik tayo sa ating main text in Matthew chapter 9, doon sa verses 11 to 12 naman. Sabi doon, when the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. At dito ay hinusgahan siya ng mga Pariseyo sa kanyang mabuti at mapagmahal na motibo sa mga makasalanan. Kaya kung ikaw ay mapanghusga sa kapwa, ikaw ay maituturing na isa ring Pariseyo. Amen? Upang hindi natin masabi na tayo ay mga Pariseyo, ay gawin natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa mga makasalanan. Don't judge them, don't talk behind their back, don't look down on them, don't hate them, but teach them, encourage, love, and uplift them up. Amen? Okay, pangalawang bahagi natin, mga kapatid, the regarded illness of Jesus o ang itinuturing na sakit ni Jesus. Dito, palagi na tayo dito, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga Pariseyo, noong hinusgahan o nang ma-misinterpret nila siya, in Matthew chapter 9 verse 12, sabi doon, it is not the healthy, sabi ng Panginoon, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. O ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kapag magaling, malakas, o malusog ang isang tao, ay mangangailangan pa ba siya ng isang doktor? Kung magaling ka na, mangangailangan ka ba ng isang doktor? Sakit-sakitan? Di ba hindi na? Di ba? Siklip? Kumbaga, kung ang isang tao ay magaling, malakas, malusog, ay hindi na siya mangangailangan ng doktor. Di ba? Kasi ganyan ang tingin ng mga Pariseyo sa kanilang mga sarili. Palibhasa sila ay mga wealthy man, mayroon silang dietary law, kumbaga health conscious sila, malulusog, at ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay malilinis o banal. Kaya iniisip nila na wala silang sakit. Yan ang problema sa kanila. At maraming mga taong ganyan. Di ba? Pero ang tinutukoy ng Panginoon dito na sakit ay spiritual. Walang iba kundi ang kasalanan or sin. At iyan ang pinakamalalang sakit ng isang tao. Bakit? Dahil pwedeng maimpyerno ang isang tao kapag hindi ito naagapan o napagaling ng Panginoon. Amen? Amen. Yan ang hindi nakikita
o hindi nauunawaan ng mga Pariseyo na spiritual illnesses pala ang tinutukoy ng Panginoon. Maaring wala silang karamdaman sa pisikal, pero malala ang kanilang karamdaman sa spiritual. Bakit? Dahil malala ang kanilang karamdaman sa kanilang pagkatao. Wala nga silang justice, mercy, and faithfulness. Hindi talaga nila iniibig ang Diyos at wala talaga silang concern sa kanilang kapwa, kundi judgmental o mapanghusga pa sila. Na kahit alam na alam nila ang greatest commandments ng Diyos. Anong mga yon? Love the Lord your God and love your neighbor. Di ba? Malala ang karamdaman nila sa pag-uugali. Bakit? Kasi mga hypocrites o mga mapagkunwari. Malala ang karamdaman sa kanilang asal. They honor God with their lips, pero malayo ang puso nila sa Diyos. Malala ang karamdaman nila sa pag-iisip sapagkat bulag sa katotohanan. They are blocking people to draw near to God. Amen? Maraming mga taong malala ang karamdaman sa bisyo. Praise God. So sa madalit salita mga kapatid, mayroon silang karamdaman sa kanilang buhay spiritual. At dito ini-expose ng Panginoon ang masamang pagkatao ng mga Pariseyo dahil hindi nila alam na malala ang sakit nila sa spiritual. At yun ay ang kasalanan at bulag sa katotohanan na kahit na alam nila ang salita at utos ng Diyos. And that's the reason kung bakit naparito sa lupa ang Panginoong Hesus. Hindi lamang upang gamutin ang ating pisikal na karamdaman, kundi higit sa lahat ay gamutin niya ang ating mga kaluluwa ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Okay, Amen. parang seryoso Amen. mga iba, no? Amen. At alam niyo mga kapatid, kaya nang binasa natin kanina, maraming mga taong laging tinitignan ang kanilang kapwa. At maraming mga sinasabi. Maraming mga taong laging tinitignan ang kanilang kapwa at maraming mga sinasabi. Pero hindi nila makita ang mismong sarili nila. Anong sinasabi doon sa ating binasa kanina? Matthew chapter 7, verses 3 to 5. Sabi doon, "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye, and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck of your brother's eye." Yan ang malaking problema ng karamihan. Kung makapanghusga sila sa kanilang kapwa ay wagas. Sinasabi nila na alisin ko ang puwing ng iyong mata, pero troso pala ang nasa kanilang mga mata. Amen? Balik tayo sa ating main text ulit. Ituloy natin sa verse 13 of Matthew chapter 9. Ito na po yung last, I think. Sabi doon, "But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." Kaya ang pangatlong bahagi natin mga kapatid, Jesus desire mercy, not sacrifice. Amen. Amen? Si Jesus ay nagnanais ng awa, hindi sakripisyo. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga Pariseyo, pagkatapos nilang husgahan siya, sabi niya, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Then sumunod na sinabi niya, "But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." O sabi sa Tagalog, "Humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Anong ginawa ng Panginoon dito, mga kapatid? Siya ay nagparinig. Nagparinig ang Panginoong Jesus. Di ba masakit ang maparinggan? Naranasan nyo na bang maparinggan? Kahit paminsan,
pabiro ang pagpaparinig sa'yo. Pero masakit pa rin. Ano po? Pero ito ay hindi pabiro. Talagang seryoso ang Panginoon. Ano po? Mabigat ito. Mabigat ang binitawang salita ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo. Pero hindi upang sila ay insultuhin, kundi upang ipakita ang kaniyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagtutuwid sa kanilang masasamang pag-uugali. Tignan nyo sabi ng Panginoon, humayo kayo at pag-aralan ninyo. Go and learn what this means. Sinasabi niya na may pagkakataon pa sa mga Pharisees. Dito ay ang mga Pharisees na ang kanyang inaaralan. At dito ay ipinapakita niya sa kanyang mga alagad ang pagmamahal kahit sa kaaway. Amen? Sinasabi ng Panginoon na may pagkakataon pa at huwag na ulit kayong magkakasala o manghuhusga sa kapwa. Amen? Kaya kung nais nating pagsabihan o pangaralan ang ating kapwa, ay dapat yung may pagmamahal through the Word of God. Hindi upang sila ay insultuhin o saktan lamang. Okay, magbigay lang ako ng isang halimbawa dito. Pang break sa sobrang seryoso ninyo. Paano mo sasabihin sa iyong kapwa na mabaho ang kanyang hininga nang may pagmamahal? Baka sabihin nyo, ang dami-daming problema. Ay, ang dami-daming mga halimbawa, yan pang napili mo. Di ba? Okay? Paano mo sasabihin sa iyong kapatiran na mabaho ang kanyang hininga ng may pagmamahal? Buyak sa aking pagtingin. Ayun, bro, anong toothpaste mo? Ganun ba? So, dapat ang ating gawin na lang is regaluhan mo na lang siya ng toothpaste, na may kasamang mouthwash pa. Di ba? Amen? Kaya kapag may nagregalo sa'yo ng deodorant, alam na this now. Huwag ka na magtatanong, baka masaktan ka pa. Di ba? Gamitin mo na lang. Bakit? Dahil concerned sa iyo ang taong nagregalo sa iyo. Amen? Kasi baka sa iba mo pa yan marinig. Okay, the Lord wants them to be corrected. Okay? Nais ng Panginoon na sila ay i-correct o itama sa kanilang masamang hinaing sapagkat sila ay mga relihiyoso, mga tagapagturo. Sinabi ng Panginoon, dapat hindi ganyan kumbaga sinasabi ng Panginoon, dapat hindi ganyan ang inyong mga asta o pag-uugali. Na dapat kayo ang maging uliran o halimbawa sa kapwa. Amen? Sinabi ng Panginoon, I desire mercy, not sacrifice. O habag ang nais ko at hindi handog. Balikan ulit natin yung Matthew chapter 23, verse 23. Sabi doon, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Itong mga Pariseyo ay naghahandog o nagbibigay sila ng 10% kahit sa pinakamaliit na herbs. They follow the minor aspects of the law. Pero kinakaligtaan nila ang major aspects of the law. At anong mga yon? Justice, mercy, and faithfulness. Okay na sila ay naghahandog. Mabuti ang pagsunod sa gawaing pangrelihiyon, pero huwag pabayaan ang mga higit na mahahalagang bagay ng kautusan. Anong mga yon? Katarungan, habag, at ang katapatan na siyang hindi nila ginagawa. Tandaan mga kapatid, hindi pera, achievements, position, o kapangyarihan ang nais ng Diyos, kundi ang ating mga sarili na iharap sa Kanya na malinis. Amen? At ang panghuling sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo, sabi niya doon sa ating main text, na parito siya upang tawagin ang mga makasalanan. For I have not come to call the righteous but sinners. At sabi din ng Panginoon in Luke chapter 18 verse 9, sabi niya,
To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else. At may halimbawa siyang parable dyan, hindi na natin yon titignan kasi hahaba tayo masyado. Kundi ang sinasabi ng Panginoon dyan ay may mga taong nag-aakalang ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid. Pero hindi pala. At hinuhusgahan o minamaliit nila ang kapwa. Ganon din sa mga Pariseyo. Pero hindi sila nakinig kay Jesus. Ano yung dating sa kanila nung nagsalitang Panginoong Jesus sa kanila? Naging negative ang impact nito sa kanila. Kaya kapag tayo ay pinaringgan, huwag agad-agad negative ang ating iisipin o reaksyon natin. Hindi yung sino ka ba? Kaya kung tayo ay naparinggan mga kapatid, let us check ourselves. Baka something is wrong na dapat nating iayos o itama. Maaring ginagamit sila ng Diyos upang ituwid tayo, pero minsan kapag pride ang pinairal natin, ay negative talaga ang impact nito sa atin. Amen? Dahil ang malaking problema sa mga Pariseyo ay ang tingin nila sa kanilang sarili ay mga banal at matuwid. Ang taas-taas ng tingin nila sa kanilang sarili. Ang taas ng kanilang pride. Kumbaga sila na ang pinaka-perfectong tao dito sa mundo. Mahirap kapag ganyan ang isang tao. Hindi ka talaga matututo o maitatama. Amen? Lagi nating tandaan, alam at nakikita lahat ng Diyos sa atin. At itong mga Pariseyo ay ang kanilang panlabas na anyo lamang, ang kanilang nililinis at hindi ang kanilang panloob na anyo. Tingnan natin Matthew chapter 23 verses 25 to 26. Sabi dito, "Woe to you," sabi ni Jesus, "teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean." Maganda silang tignan sa labas na anyo, ngunit puno ng lahat ng uri ng kasamaan at pagkukunwari ang kanilang mga puso. Amen? Kung nakinig lamang sila kay Jesus, ay may pag-asa pa sana sila. Praise God. Okay, ang ating panghuling bahagi, mga kapatid, the examples given of the tax collectors and the sinners, o ang mga ipinakitang halimbawa ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. At ito rin ang magandang response natin, mga kapatid. Una, kailangan nila ang Panginoong Jesus. Amen? Kailangan nila ang tagapagligtas at manggagamot. Kasi they did not refuse or reject the Lord Jesus Christ, unlike the Pharisees. Pangalawa, tinanggap nilang sila ay makasalanan. They recognize themselves that they are sinners, hindi nagmamalinis. Hindi tulad ng mga Pariseyo na feeling banal. 1 John chapter 1 verse 8, it says, "If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us." Kapag sinasabi mong wala kang kasalanan at malinis ka na, ang sabi dyan ay dinadaya mo ang iyong sarili at ang katotohanan ay wala sa iyo. The question is, kailangan ba natin ang Panginoong Jesus? Amen. Amen. Para sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad ay umupong kasalo ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan. Dito itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag maging mapanghusga sa kapwa. At pati ang ating kaaway ay dapat ding ibigin natin. Amen? Sino dito may kaaway? Amen. Praise God, no? So ano yung katuruan ng ating Panginoon? Even our enemies ay kailangan din nating mahalin. Ano po? Huwag nating tutularan yung isang tao na sabi niya born again daw siya. Pero yung kamao niya hindi. Nanununtok pa rin. No? Amen. Kaya ang Panginoong Jesus, siya ang isang mabuting example sa kanyang mga alagad. Amen? At tayo rin naman ay mga alagad ng Panginoong Jesus, kaya dapat lang
na tularan natin siya at huwag manghuhusga ng kapwa. Amen? Kundi maging ilaw at asin tayo sa iba. Ang Panginoong Hesus ay mayroong mabuting pakikitungo sa mga tao, kahit ito man ay makasalanan. Tandaan, tanggap ka ni Hesus kahit sino ka pa, at kahit ano pang nakaraan mo. Kaya ang dapat mong gawin ay magsisi at tumalikod na sa mga dati mong gawin at pamumuhay. Amen? Huwag patigasin ang ating puso sa salita ng Diyos tulad ng mga Pariseyo. Hindi sila nakinig sa Panginoon. Kung ano man ang mga itinuturo ng Word of God sa atin, ay tanggapin ng buong puso at ipamuhay sapagkat ito'y para sa ating ikabubuti. Always remember, God the Father loves you so much. Pinatunayan niya ito sa pagbibigay mismo ng kanyang bugtong na anak. And Jesus loves you so much. Kahit ano pang mga sinasabi ng iba sa kanya, pero hindi pa rin niya tinigilan ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan na ito. Si Matthew mismo ang isang halimbawa. Bakit? Mula sa pagiging tax collector, na pangit ang background, pangit ang pamumuhay, tungo sa pagiging isa sa mga original na disciples ng Panginoon. At ganun din pagdating sa atin. Amen? Amen. Hindi ka pa rin niya tinigilan na mapalapit sa Diyos at mabago ang buhay mo. Para sa ating panghuling bahagi, in our application, pwede tayong makisocialize o makisalamuha sa iba, but with a good motives and purpose. Hindi upang itolerate sila, kundi dalhin sila kay Kristo. At next time na makasalamuha tayo ng iba, anong dapat nating gawin? Don't judge them, but share Jesus to them tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nice ko kung magsitayo tayong lahat mga kapatid. Tayo muna ay mag-pray. May I call Brother Douglas to sing yung unang kinanta mo kanina?